gagawin tayo. LG 32 inches. Ang problema niyan, makikita nyo ganyan yung display nya. Buksan natin. Ito yung model number, LG 32 inches. Okay, so ito yung mainboard nya. Tapos ito naman yung power supply nya. Mayroon siyang T-con dito. So ang problema niya ay iba yung kulay, ano? So itong unit na to, nagawa na rin to natin dati. Ang ginawa natin dito ay nagpalit tayo ng IC na ito. Yan, oh. So ang problema naman niya ngayon ay dito sa ating T-con or dito sa ating top board. Buksan natin ito. So ganito yung kanyang T-con. So ang dumi, ano? Ang dumi nun, no? Lilinisin muna natin yan. Tapos yung mga dumi, kaya natin linisin. So ito PGH natin, bone, bow, Bcom. So check natin yung Bcom nito, kung may supply yung Bcom nito. Kasi yung mga ganong issue, pwedeng missing yung Bcom natin doon. Kaya gumanon yung display nya. Yan, saksak natin, papaganahin natin, magsusukat tayo ng supply rito. So ayan siya, oh. Ayan yung kulay nya. Tapos check ngayon natin yung supply ng Bcom nya. Kung may Bcom ba siya, normal pa. So Bcom natin nasa 5 to 7 to 8 volts. Okay. So 7, normal, oh. Oh, normal ito, 7, ah. Normal siya. So itong grip natin 16. Ito buff natin negative 7. Bone natin 24. Okay, pasok, ano? BGH natin dito 26. So pasok yung supply natin. Pero magtataka tayo, yung picture niya ay negative. Yan, negative picture siya, oh. Okay. So okay, so ginawa natin, nag-try tayo ng ibang mainboard. Yan. Tinest natin sa ibang mainboard para sure tayo kung dito sa panel issue ang gagawin natin. Pwedeng nasa T-con, pwede dito sa panel. So, yun, no? Same na issue nila, widescreen nga ito, oh. Yun, no? Iba ang kulay niya. So, positive, nasa panel issue ang problema natin or nasa T-con. Okay, so try muna natin linisin yung ribbon natin kasi napansin natin dito sa ribbon niya ay ano, dumi. Linisin natin, baka dito lang yung problema niyan. Baka mag-normal pag nalinis na natin. Ito yung dito. Yan. So pinalitan na lang natin, hindi na natin nilinis to. Parehas naman ito. Yan. Sukat nyo lang kung parehas yung sukat ng ribbon nyo. Pati yung pin, kung parehas. Okay. Okay, so testing natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Linis na natin yung ribbon. So same pa rin, ganun pa rin siya, oh. Oh. Ganun talaga siya kahit nalinis natin yung ribbon nya. Yeah. So hindi pa natin matry kung nasa T-con ng issue nya. Kasi wala din tayo T-con yata na ganitong klase. Pero try natin maghanap. Okay, so nagpalit tayo. Ito, meron tayong extra pa pala dyan. Tapos ito yung original nya. Yan. Nagpalit tayo T-con. Para doon lang tayo sa malapit na trouble, ano, kung saan banda. So check natin kung may pagbabago ito. Yan pa rin siya, no? Yan. Pangit pa rin yung kulay. Ganyan pa rin yung kulay niya. So ibig sabihin may problema sa ating panel, sa ating glass or sa ating top board. Doon ang problema ng ating unit. So babaklasin natin to. At least sure tayo na wala dito yung problema. Okay, so ito ay
apat yung kanyang source scope. So makikita natin yung source scope natin dito, malinis naman. Tapos yung mga circuit natin dyan maayos naman. Yan. Yung pangalawang source scope natin okay rin, malinis din. Malinis din siya. Yung pangatlong source scope natin ay okay rin, malinis din siya. Ito may medyo umido lang dito. May konting umido lang doon sa pyesa natin sa baba. Yan, sa B5. Ito pang-apat natin, makita natin dito. Talagang marumi siya, no? Yan yung sa gilid na serkito. Yan. Ano ang dumi niya. So maaaring ito yung naging problema sa kanya. Baka nag-open circuit dito yung papasok sa, yun, no? May sunog pa nga yata, oh. Ayun, may sunog siya dito, oh. Oh, may sunog siya, ibig sabihin hindi nakapasok yung signal natin sa loob. Pero try pa rin natin linisan, baka makuha sa linis. Baka sa kabila mayroon naman siyang circuito papasok doon, baka makuha pa siya doon. No, pero ito sunog, may spot siya dito. Yan, may spot siya dyan, sayang. Ito na yung ginawa natin. Bali ginawa natin dito, nilinis lang natin siya. Yan, tinanggal lang natin yung dumi dito, yung kalawang, tapos yung mga nakasiksik doon sa loob, nilinis din natin. So makikita natin dyan, putol na yung mga circuit na yan, putol na. Pati dito, yan, may putol din yan dito. May putol din yung circuit dyan, yung papasok dito na circuito, yun. So try na lang natin kung gagana pa ito kahit wala yung mga circuit na yan, wala yung connection yan. Minsan kasi yung mga ganito, kahit naputol na yung ibang circuito dyan, basta wala siyang leak or shorted sa doon sa kabilang circuito, minsan nagagana pa siya. Kaya paswertihan kung gumana siya or talagang hindi na siya gumana. Kasi nga yung kabilang side nito, iba naman yung circuit nito sa kabila. Yun, no? Iba naman yung circuit na nasa kabila siya. Wala siyang signal na kagaya nung dito. Yun, no? Kagaya nito, mayroon siyang mga signal na test point dyan, no? May mga butas, diba? Yung sa kabila natin wala. So magkaiba sila ng signal dito. Compare mo dito, magkaiba ang signal nila. So try na lang natin. So saksak natin. Yan, saksak na yan. So titingnan natin kung may display or mag-iba yung display. So parang mag-iba yung display niya, no? Yun, no? Parang nag-normal yung display niya. Lagyan natin ng palabas. Sana gumana pa. Lagyan natin ng video. Video 2. Yun. Yun, no? Oh, buka. Buka yung display. Oh, bumalik siya sa normal, ano? So kahit putol na yung circuit na yon, ay okay pa naman yung display. Wala namang guhit na lumabas dito. Okay pa yung display niya kahit wala yung ibang circuito na yon. Okay? Bali gagawin natin dito ay babarnisan lang natin to, or ngayon gamit ko ngayon ay Q-Tix. Yan. Clear na Q-Tix ang gamit ko ngayon para lang matakpan natin yung circuit dyan at hindi na siya magkaroon pa ng corroded or kalawang. Ito kasi madali ito matuyo, mabilis lang mag-dry para ma-isolate na kaagad yung circuito natin. Yung electrical varnish kasi medyo matagal matuyo, lalong-lalo na pag yung ang circuit madikit na madikit. Minsan nagkakaroon pa rin siya ng contact doon pag hindi siya masyadong natuyo. Saka mo siya saksak ulit. Okay, so ito, final test lang tayo sa ginagawa natin itong LG na nag-negative yung picture niya. Yan. So, okay na siya, no? Yan. So, kahit may mga signal tayo na hindi naikabit dahil naputol na yung circuit, ay okay pa naman yung display na unit natin. Yun, no? Okay. So, ganun lang gagawin nyo pag mga kinalawang nagkaroon ng umido, try nyo muna siyang linisin.
Pag nalinis nyo, try nyo i-testing kung gumana. Pag hindi, talagang ganon. Pag gumana ay swerte. Yung kagaya nito sa ginawa natin ay swerte pa naman. Kahit may mga putol ng circuit, gumagana pa naman siya. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin.